Si Johnny Delgado ay isang bihasa, mahusay, at veteranong artista. Isa siya sa maituturing na kayamanan sa mundo ng pelikulang Filipino. Sa galing at husay niya sa pag-arte, ay makikita ang pagiging professional niya sa larangan ng pag-arte sa pelikula. Pag siya ay nasa harap ng kamera, ay natural ang kanyang pagkakaganap sa mga papel niya, kaya tiyak na madadala ka sa mga pagganap niya sa pelikula. Isa siyang versatile na artista, na kahit anong papel, mapadrama, horror, comedy o action, ay kaya niyang gampanan ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Ang kanyang tunay na pangalan ay Juan Marasigan Feleo, at ipinanganak noong February 28, 1948, sa Metro Manila. Ang kanyang asawa ay isang magaling din na artista, at direktor ng mga pelikula, na si Loris Guillian. Nagkaroon sila ng 2 anak na babae, na parehong sumunod sa mga yapak nila, sa pag-arte sa harap ng kamera, at ito ay sina Ana, at Ina Feleo. Bukod sa pag-arte niya sa mga pelikula, ay mapapanood din natin siya sa kanyang mga pagganap sa mga drama, at komedya sa telebisyon. Bukod pa rito, si Johnny Delgado ay isa ring magaling na manunulat. Nakilala siya ng husto, nang mapabilang siya sa isang gag show sa telebisyon, na Go and Bananas, kasama sina Christopher De Leon, J. Ilagan, Al Tantay, at Edgar Mortiz, na ipinalabas noong 1986 hanggang 1987, sa IBC Channel 13, at mula 1987 naman hanggang 1991, sa ABS-CBN Channel 2. Dahil sa kasikatan ng palabas nila na iyon sa telebisyon, ay ginawan pa ito ng pelikula, at ito ay ang pelikulang, Bad Bananas, sa puting tubing. Mula noon, ay nagsunod-sunod na ang kanyang mga pagganap sa mga pelikula. Nalinya siya sa mga maaaksyong pelikula. Dahil nakita ang husay niya sa mga pagganap, lalo na kung, bilang isang pangunahing kontrabida sa mga pelikula, kung saan dahil sa husay niya sa mga pagganap, ay tiyak na kamumuhian at madadala ka sa galing niya, sa pag-arte, ay sunod-sunod na maaaksyong pelikula ang nagawa niya. Kabilang sa mga kilalang pelikulang nagawa niya ay ang mga sumusunod, Jaguar, noong 1979, na pinagbibidahan ni Philip Salvador, Aguila, noong 1980, na pinagbibidahan naman ni Fernando Poe Jr., Ang Padrino, noong 1984, na pinagbibidahan pa rin ni Daking Fernando Poe Jr., Balweg, noong 1987, na pinagbibidahan ni Philip Salvador, alias Pogi, Birador ng Nueva Ecija, noong 1990, na pinagbibidahan naman ni Ramon Bong Revilla Jr., at Tanging Yaman, noong 2000. Huli siyang napanood sa pelikulang, Perduha, noong 2008, at May Bukas Pa, noong 2009, na isang teledrama na, napapanood sa ABS-CBN Channel 2. Dahil sa pagiging professional, at husay niya sa mga pagganap niya sa mga papel niya sa pelikula, ay marami siyang natanggap na mga parangal, mula sa mga kilalang award-giving bodies. Ilan sa mga natanggap niyang mga awards ay ang mga sumusunod, Best Actor at Best Supporting Actor. Nakuha niya ang 2 awards mula sa Gawad-Urian Award, para sa pelikulang, Brutal, noong 1980. Best Actor, mula sa FAMAS Awards o Filipino Academy of Movie Arts and Science Awards, para sa pelikulang, Tanging Yaman, noong 2001. Best Supporting Actor, mula sa Film Academy of the Philippines Awards, para sa pelikulang, Ligalig, noong 2007. At, Best Supporting Actor pa rin, mula naman sa Metro Manila Film Festival Awards, para uli sa pelikulang, Ligalig, noong 2006. Ilan lang yan sa mga napakaraming awards niyang natanggap, dahil sa kanyang kahusayan sa pag-arte, sa larangan ng pelikulang Filipino. Si Johnny Delgado ay na-diagnosed na may lymphoma,
isang uri ng kanser sa kanyang lymph nodes o kulani, noong 2008. Ang lymphoma ay isang grupo ng mga tumor sa dugo at lymph o kulani, na nabubuo mula sa mga lymphocyte, isang uri ng white blood cell. Ang pangalan ay karaniwang tumutukoy lamang sa mga bersyon ng kanser, sa halip na sa lahat ng gayong mga tumors. Ang mga palatandaan at sintomas ay maaaring kabilang ang lumalaking lymph nodes o kulani, lagnat, pagpapawis, pagbaba ng timbang, pangangati, at madaling mapagod. Ang lumalaking lymph nodes ay karaniwang hindi masakit. Ang mga pagpapawis ay karaniwang sa gabi nangyayari. Sa unang bahagi ng taong iyon, tiniyak ni Johnny Delgado na maayos ang kanyang pagtugon sa chemotherapy. Si Johnny Delgado ay dumalo pa sa birthday celebration ni Senator Jinggoy Estrada noong February 2009 para ipakita niya na siya di umano ay malakas at malusog. Ipinahayag rin niya roon na siya ay nasa yugto ng pagpapatawad. Subalit, biglang nag-metabolize muli ang kanyang kanser noong November 2009 at dahil dito, siya ay isinugod sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Dahil nasa terminal phase na ang kalagayan ni Johnny Delgado, at marahil, dahil sa payo na rin ng kanilang mga doktor, na maaaring anumang oras ay bumigay na siya, ay minabuti na lamang ng kanyang pamilya, na iuwi na lamang ito sa kanilang bahay, para doon na lamang antabayanan ang mga huling sandali niya sa mundong ibabaw, kasama ang buo niyang pamilya. At matapos nga ma-discharge noong November 17, 2009, makalipas lamang ang 2 araw, ay tuluyan na siyang namaalam sa kanyang kapamilya at mga tagahanga, dahil siya ay namatay noong November 19, 2009. Siya ay inilibing sa Loyola Memorial Park, sa Marikina City, makalipas ang 5 araw, noong November 24, 2009. Ano pa ba? Gano ba? Bakit hindi ako suntukin mo? Dito! Dito! Suntok!